Isang umaga ng Lunes noong Oktubre 1991, sa isang rest house na nakatago sa kalaliman ng kabundukan ng Benguet sa hapagkainan sa sala, naroon ang isang kaldero ng nanlamig at namumuong sebong bulalo at 4 na pares ng kubyertos na maayos na nakahain. Sa hardin, nakaparada pa rin ang itim na Mercedes-Benz ng chairman, ngunit wala ni isang tao sa loob ng bahay. Ang pamilya Santos, isa sa 3 pinakamalalaking pangalan sa industriya ng tela sa Maynila, si Chairman Alejandro Santos, ang kanyang asawa, at ang kanilang 2 anak na lalaki at babae na may edad 2 at 8, lahat silang 4 ay bigla na lamang naglaho na parang bula, walang anumang senyales ng pagnanakaw, wala ring tawag na humihingi ng ransom. Lumipas ang 14 na taon. Enero 2005. Isang umaga ng Sabado, mula sa isang lumang pampublikong telepono sa Baguio Dangwa Bus Terminal, isang nanginginig na boses ang maririnig. Nandito ako sa Baguio. Ako po si Jose Santos, ang anak ni Chairman Alejandro Santos ng Santos Weavers Corporation na nawala 14 na taon na ang nakalipas. Sa kamay ng binatang lumaki na nakakulong sa isang liblib na bahay sa gitna ng kabundukan, hawak niya ang isang naninilaw at kupas na litrato ng kanyang pamilya. Mula sa nag-iisang litratong iyon, dahan-dahang nabuksan ang katahimikang matagal nang nababalot ng misteryo sa loob ng 14 na taon. Bago tayo magpatuloy sa kwento, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel, mag-iwan ng komento kung saang lugar kayo nanonood at babatiin namin kayo isa-isa. Simulan na natin ang kwento mula sa mga talaan ng kaso. Umaga ng Lunes, Oktubre 14, 1991. Sa punong tanggapan ng Santos Weavers Corporation sa Makati, Metro Manila, tahimik na tumutunog ang orasan sa dingding sa opisina ng Executive Secretary na nagmamarka ng 8:04 ng umaga. Muling tiningnan ni Ginoong Reyes, ang Executive Secretary, ang kanyang planner na nakalatag sa mesa. Ang unang schedule ng chairman ay 9:00, ang lingguhang flag raising ceremony na idinaraos tuwing Lunes. Napakahigpit sa oras ng chairman. Kung 9:00 ang seremonya, tiyak na bubuksan niya ang pinto ng kanyang opisina bago mag-80:40. Dadaan muna siya sa opisina ng sekretarya, kukuha ng isang tasa ng mainit na kapeng barako at uupo sa kanyang puwesto, dala ang mga diaryo. Iyon ang kanyang routine sa umaga sa loob ng mahigit 1 dekada. Hindi siya kailanman nahuli kahit 1 minuto, ngunit iba ang araw na ito. Muling pinindot ni Ginoong Reyes ang intercom sa opisina ng chairman, walang laman ang silid. Kinuha niya ang telepono at dahan-dahang pinindot ang numero ng rest house sa Benguet. Mahaba ang pagring ng telepono, ngunit walang sumasagot. 7 beses, 8 beses siyang tumawag muli, ngunit pareho pa rin ang resulta. Nagpunta ang pamilya ng chairman sa kanilang rest house sa Benguet noong Biyernes ng hapon, panahon iyon kung kailan kasagsagan ng pamumulaklak ng mga bulaklak ng cherry blossom sa Baguio. Ilang beses sa isang taon, doon nagpapalipas ng katapusan ng linggo ang chairman kasama ang kanyang pamilya. Palagi silang bumabalik sa Maynila tuwing Linggo ng hapon at pumapasok sa tamang oras tuwing Lunes ng umaga. Ganoon din dapat ang mangyayari ngayon, buo ang paniniwala ni Ginoong Reyes. 8:55 ng umaga, wala pa rin ang chairman. Tumayo si Ginoong Reyes. Inutusan niya ang personal na driver ng chairman na ihanda ang sasakyan. Pumunta tayo sa rest house sa Benguet. Bilisan mo. Mula sa Maynila, halos 2.5 oras ang biyahe papuntang Benguet. Ang sinag ng araw sa kalagitnaan ng Oktubre ay bahagyang tumatama sa bintana ng sasakyan. Ang mga puno sa gilid ng daan ay halos kalbo na nagbibigay ng malamig na pakiramdam. Sa isang sulok ng isipan ni Ginoong Reyes, may isang maliit na batong bumabagabag sa kanya, isang walang kadahilanang pangamba. Ang rest house ay nasa paanan ng kabundukan ng Benguet sa isang tahimik at liblib na lambak. Ito ay isang malaki at magandang 2 palapag na bahay na istilong kanluranin. Ipinatayo ito mismo ng chairman 10 taon na ang nakalipas bilang regalo sa ika-60 kaarawan ng kanyang ina. Ang mga puno ng pino na nakapalibot sa hardin
ay naglalabas ng kanilang huling berdeng kulay. Ang makipot na daan papasok sa rest house ay natatakpan ng makapal na tuyong dahon na parabang walang sinumang dumaan doon sa mga nakalipas na araw. Karaniwan, kung naroroon ang pamilya ng chairman, 2 beses sa isang araw itong nililinis ng tagapangalaga, si Mang Tomas. Habang pinagmamasdan ni Ginoong Reyes ang tanawin mula sa bintana ng sasakyan, naramdaman niyang bumibigat ang kanyang dibdib. Pagbaba ni Ginoong Reyes sa sasakyan, ang unang napansin niya ay ang 3 sasakyang maayos na nakaparada sa isang sulok ng hardin. Ang itim na Mercedes-Benz ng chairman, ang beige na sedan ng kanyang asawa, at ang gray na Hi-Ace na karaniwang ginagamit sa pagdadala ng mga gamit. Lahat ng 3 ay nasa tamang lugar. May mga puting bakas ng natuyong hamog sa windshield. Sa likod ng hardin, si Mang Tomas, ang tagapangalaga ng rest house, ay nagwawalis ng mga tuyong dahon. "Sir, bakit po kayo naparito?" Itinigil ni Mang Tomas ang pagwawalis at yumuko para bumati. Mayroon siyang kayumangging balat at matipunong pangangatawan. Halos 10 taon na niyang pinangangalagaan ang rest house ng chairman. Itinuturing na rin siyang parang kamag-anak ng pamilya Santos. Tinatawag pa nga siyang Tito Tomas ng mga bata. Hindi dumating ang chairman sa flag ceremony kaninang umaga, mahinahong sabi ni Ginoong Reyes. Ngunit bahagyang nanginginig ang dulo ng kanyang boses. Nandyan ba sa loob ang pamilya? Saglit na natigilan si Mang Tomas. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umiling. "Wala po. Umalis sila noong Sabado ng umaga, sinabing mamamasyal sa bundok. Mula noon, hindi ko na sila nakita." "Sabado ng umaga?" Bahagyang kumunot ang noo ni Ginoong Reyes. "Ibig sabihin, 2 araw na silang hindi bumabalik? Kasi po, paminsan-minsan, bigla na lang silang nagpapasya na tumuloy sa bahay ng isang kamag-anak nila malapit dito, kaya hindi ko po inakalang may masamang nangyari." Hindi na nagtanong pa si Ginoong Reyes at naglakad patungo sa pinto ng bahay. Sumunod si Mang Tomas mula sa likuran at akmang kukunin ang susi, ngunit hindi nakalak ang pinto. Nang pihitin niya ang doorknob, dahan-dahan itong bumukas kasabay ng mabigat na tunog ng kahoy. Madilim at malamig ang hangin sa loob ng bahay. Isang lamig na tila matagal nang patay ang heater. Sa gitna ng sala, may isang malaking mesa na gawa sa kahoy. At sa ibabaw nito, may 4 na pares ng kubyertos na maayos na nakahain. Sa mga puting mangkok, mayroong bulalo. Sa mga maliliit na platito sa gilid, may adobong kangkong at ensalada. Sa gitna, may isang kaldero ng sinigang na wala ng usok. Lahat ng pagkain ay hindi ginalaw, nanlamig na at namuo na ang sebo at nanatili sa kanilang lugar. Ang salamin ng chairman ay maayos na nakatupi sa isang sulok ng mesa. Ang handbag ng kanyang asawa ay nakapatong sa sofa. Sa isang sulok ng silid, ang pink na teddy bear na laging yakap ng bunsong anak na babae kapag natutulog ay nakaupo na parabang naghihintay sa kanyang amo. Ang isang tenga ng teddy bear ay bahagyang punit na nagpapatunay kung gaano niya ito kamahal. Sa hawakan ng hagdanan paakyat sa 2 palapag, nakasabit ang baseball glove ng panganay na si Jose. Sa tabi nito, ang mga pajama ng mag-asawang Santos ay maayos na nakasabit sa hanger sa kanilang silid tulugan. Para bang sandali lang umalis ang pamilya ng hapong iyon at babalik din kaagad para kumain. Ang pendulum ng orasan sa dingding ay dahan-dahang umuugoy sa isang tiyak na ritmo. Saglit na pinagmasdan ni Ginoong Reyes ang hapagkainan. Naramdaman niyang nanunuyo ang kanyang lalamunan. "Mang Tomas." "Opo, sir." "Ang mga damit at gamit ng pamilya, nandoon pa rin ba?" Sumulyap si Mang Tomas sa direksyon ng silid tulugan at sumagot. "Mukhang ganoon pa nga po." Lumapit si Ginoong Reyes sa telepono sa isang sulok ng sala. Kinuha niya ang auditibo at dahan-dahang pinindot ang numero ng istasyon ng pulisya. Sa bawat pagpihit ng dial, ang tunog na G ay umaalingaw-ngaw sa walang taong sala. Agad na dumating ang mga pulis mula sa lokal na istasyon. Nang mapagtanto ng hepe ang kabigatan ng sitwasyon, ipinagbigay alam niya ito sa provincial headquarters ng Benguet sa loob ng 1 oras. Bandang 2:00 ng hapon,
dumating si Inspector Cruz ng Benguet Provincial Investigation Unit kasama ang 2 bagitong pulis. Si Cruz ay isang veteranong investigador na nasa unang bahagi ng kanyang ika-40 taong gulang at sanay na sa trabaho sa larangan. Dahan-dahan niyang inikot at sinuri ang loob at labas ng rest house. Walang senyales ng sapilitang pagpasok, walang basag na bintana o sirang pinto. Lahat ng mahahalagang gamit ay naroroon pa rin. Ang pitaka ng chairman ay nasa loob ng drawer sa silid tulugan. Ang kahon ng alahas at relo ng kanyang asawa ay nasa tamang lugar. Maging ang mamahaling whiskey na paborito ng chairman ay nasa display cabinet pa rin sa sala. Kung magnanakaw ang pumasok, tiyak na kukunin nila kahit isang bote man lang ng whiskey, bulong ni Cruz sa sarili. Tinawag ni Inspector Cruz si Mang Tomas sa isang sulok ng hardin. Mang Tomas, noong Sabado ng umaga, saang bahagi ng bundok sila nagpunta. Sinabi po nilang pupunta sila sa daanan papunta sa lumang simbahan doon sa itaas. Sabi ng chairman, iyon daw ang landas na madalas nilang lakarin ng kanyang ina noong bata pa siya. Anong oras sila umalis? Mga 8:00 po yata ng umaga. Nakita ko pong naghanda ng 2 baunan ang ginang. Sabi ko pa nga, ingat po kayo sa daan. Iyon na po ang huling pagkikita namin. Mula noon, hindi mo na sila nakita. Opo. Tinitigan ni Inspector Cruz ang mukha ni Mang Tomas, isang ordinaryong mukha, ngunit may kakaibang kapayapaan na halos nakakakilabot. Bakit hindi ka nag-report noong hindi sila bumalik ng linggo ng hapon? Kasi po, paminsan-minsan, ganoon po talaga sila. May kamag-anak po ang chairman na nakatira malapit dito at minsan ay doon na sila nagpapalipas ng isa pang gabi. Hindi ko po inakala na may masamang nangyari. Bahagyang tumango si Inspector Cruz. Ngunit sa kanyang police notebook, sa tabi ng testimonya ni Mang Tomas, naglagay siya ng isang maliit na asterisk. Nang hapong iyon, isang malawakang paghahanap ang inilunsad sa buong Benguet. Mahigit 100 tao, kabilang ang Provincial Mobile Force, lokal na bumbero, at mountain rescue teams, ang nagsimulang maghanap sa buong paanan ng bundok. Hindi lamang ang daanan na sinasabing nilakaran ng chairman ang kanilang sinuyod, kundi pati na rin ang mga lambak sa kabila nito. Kinabukasan, sumisid ang mga diver sa malamig na tubig ng kalapit na lawa. Sa loob ng 3 araw, masusi nilang hinalughog ang madilim at malalim na ilalim nito, ngunit ang tanging nakita nila ay mga lata at isang lumang sapatos. Ang buong pamilya ay naglaho na parang bula. Ilang araw ang lumipas, naging pangunahing balita sa mga pahayagan ang insidente. Pamilya ng negosyante sa Maynila, 4 na miyembro, nawawala sa rest house sa Benguet. Walang bakas ng pagnanakaw, kaso posibleng maging misteryo. Sa radyo, bawat oras ay ipinapakita ang larawan ng Pamilya Santos kasabay ng panawagan para sa impormasyon. Nang mabalitaan ito ng matandang ina ng chairman, napaupo na lamang daw siya sa sahig. Hindi niya matanggap ang katotohanan sa rest house na iyon, na ipinatayo mismo ng kanyang anak bilang regalo sa kanyang kaarawan, sabay-sabay na nawala ang kanyang nag-iisang anak, manugang at mga apo. Lumabas din sa telebisyon ang kapatid na babae ng chairman, umiiyak habang nananawagan sa publiko. Kung sino man po ang nakakita sa kapatid ko, sa hipag ko, at kina Jose at Maria, parang awa niyo na po, tawagan niyo po kami kahit isang beses lang. Sa punong tanggapan ng Santos Weavers Corporation, 12 tawag ang natatanggap araw-araw. May nakakita raw sa pamilya sa palengke. May nakakita raw sa isang mag-asawang may kasamang batang babae sa ibang probinsya. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang nakumpirma. Walang tawag na humihingi ng ransom ang dumating. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Patuloy na sinisiyasat ni Inspector Cruz ang rest house, mga kalapit na barangay, at lahat ng taong may kaugnayan sa chairman. Mga taong maaaring may galit sa negosyo, mga opisyal ng kalabang kumpanya, at maging ang mga kamag-anak na malapit sa Pamilya Santos. Ngunit walang matibay na ebidensya ang lumabas. Ilang beses ding inimbestigahan si Mang Tomas, perpekto ang kanyang alibi.
Noong Sabado ng umaga, matapos umalis ang pamilya Santos, naglilinis daw siya ng sayote sa likod bahay para gawing atsara. Isang metro reader ng kumpanya ng gas na dumaan noong umagang iyon ang malinaw na nakaalala sa itsura ni Mang Tomas na nakaupo sa hardin at naglilinis ng sayote. Nagdagdag si Inspector Cruz ng isang maliit na question mark sa tabi ng asterisk na inilagay niya sa testimonya ni Mang Tomas. Ngunit bukod sa pagdududa, wala siyang ibang ebidensyang makuha. Lumipas ang taon at isa pang taon. Muling namulaklak ang mga bulaklak sa hardin ng rest house at tuwing tag-ulan, ang mga dahon ay nalalagas. Ang malamig na hangin na bumalot sa nanlamig na bulalo noong umagang iyon ay dahan-dahang nilamon ng malalim na kadiliman sa loob ng halos 13 taon. At pagkatapos ng 13 taon, isang tawag sa telepono ang dahan-dahang magbubukas sa kadilimang iyon. Hanggang sa panahong iyon, walang sinuman ang nakaisip nito. Matapos ang araw na iyon noong Oktubre 1991, pansamantalang nagulo ang mundo ng negosyo sa Maynila. Ang ina ng chairman, kahit hindi na makakain, ay linggo-linggong umuupa ng tao para pumunta sa rest house sa Benguet. Uupo siya sa silid tulugan kung saan huling nanatili ang kanyang nag-iisang anak at mga apo, hahaplusin ang kanilang mga damit at uuwi. Ang kapatid na babae ng chairman at iba pang kamag-anak ay madalas ding bumisita sa rest house sa mga unang buwan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti na silang dumalang. Pagkatapos ng 2 o 3 taon, bihira nang makita ang pangalan ng pamilya Santos sa mga pahayagan. Hindi sa nakalimutan na sila ng mga tao, kundi dahil wala nang bagong mapag-uusapan, dahan-dahan silang nalimot. Maging ang mga lokal na dumadaan sa harap ng rest house, na dati humihinto para sumilip sa hardin, ay dumadaan na lamang. Nanatili si Mang Tomas sa lugar na iyon. Inalagaan niya ang mga damit at gamit ng pamilya Santos, araw-araw na nagwawalis sa hardin at tinitiyak na gumagana ang heater. Kapag dumarating ang ina ng chairman, ipinaghahanda niya ito ng mainit na tsaa at ibinibilad sa araw ang mga kumot na nakalatag pa rin sa silid tulugan. Malapit nang umuwi ang anak ko, Tomas. Pakiusap, alagaan mong mabuti ang lahat. Opo, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po ang rest house. Ganoon ang sagot ni Mang Tomas, habang inaalalayan ang nakayukong likod ng matanda hanggang sa sasakyan. Sinumang makakita sa kanya ay hindi magdududa sa lalim ng kanyang pagmamahal sa pamilya Santos. Ngunit noong taglagas ng 1992, eksaktong 1 taon matapos ang insidente, nagpaalam si Mang Tomas sa kapatid na babae ng chairman na aalis na siya. Hindi na rin po halos makagalaw si ma'am at wala na rin pong saysay kung mananatili pa ako rito. Ang probinsya ko po ay sa Rizal. Mayroon po akong maliit na bahay doon sa kabundukan. Doon na lang po ako titira at magsasaka para mamuhay ng tahimik. Pinasalamatan ng kapatid ng chairman si Mang Tomas sa kanyang serbisyo at binigyan siya ng hindi maliit na halaga. Nagpasalamat si Mang Tomas, yumuko ng matagal at kinabukasan isinakay ang kanyang mga gamit sa high ace at umalis. Sa bubong ng kanyang sasakyan, bukod sa mga damit at gamit, may isang malaking lata na hindi malaman kung para saan na mahigpit na nakatali. Samantala, unti-unting nanghina ang Santos Weavers Corporation sa pagkawala ng chairman. Nagsimula ito bilang isang maliit na negosyo sa isang eskinita sa Maynila. Itinatag ng ama ng chairman bilang isang maliit na pagawaan ng tela matapos ang digmaan at pinalaki ito ng chairman mula sa pagproseso hanggang sa pag-export. Sa kasagsagan nito, nag-export pa sila ng tela sa malalaking kumpanya sa ibang bansa. Nang mawala ang chairman, para bang biglang humina ang ingay ng mga makina sa malawak na pagawaan. Isang pinsan ng chairman ang pansamantalang namahala sa kumpanya, ngunit hindi simple ang mga alitan sa pagitan ng mga kamag-anak. Ang mga share ng chairman, ng kanyang asawa at ng mga bata dahil walang katawan, hindi maisagawa ang proseso ng mana. Ang bawat desisyon ng kumpanya ay kailangang dumaan sa isang court-appointed administrator. Tumatagal ng ilang buwan para maaprubahan ang isang proyekto. Noong tagsibol ng 1996,
Sa wakas ay naglabas ang korte ng isang presumption of death para sa 4 na miyembro ng pamilya. Dahil 5 taon na silang nawawala, legal na silang itinuring na patay. Sa araw na iyon, ang ina ng chairman na dumalo sa korte ay napaiyak ng malakas at ang kanyang larawan ay lumabas sa isang maliit na sulok ng pahayagan kinabukasan. Matapos mailabas ang deklarasyon, nagsimula ang tunay na awayan sa mana. Nagkaroon ng palitan ng pera, abogado at sigawan sa pagitan ng mga kamag-anak ng chairman. May mga tsismis pa nga na may 10 tao ang nagsabunutan sa isang pulong. Taon-taon, bumagsak ang kita ng kumpanya. At noong huling bahagi ng 1997, ang krisis sa pananalapi na tumama sa buong Asya ay lubos na nakaapekto sa industriya ng tela. Ang isang kumpanyang tulad ng Santos Weavers na dati nang mahina ay walang kalaban-laban. Noong tag-araw ng 1999, ang Santos Weavers Corporation ay nabili sa napakababang halaga ng isang malaking kumpanya na nakabase sa Maynila. Halos lahat ng pinagbentahan ay napunta sa pagbabayad ng utang at kakarampot na lang ang natira sa mga kamag-anak. Ang pangalan ng Santos Weavers, na dating isa sa 3 pinakamalaki sa industriya ng tela, ay tahimik na nabura. Ang ina ng chairman ay pumanaw noong taglamig ng 1998 nang hindi na muling nakita ang kanyang nag-iisang anak. Samantala, ang lugar na piniling tirahan ni Mang Tomas ay nasa liblib na kabundukan ng Rizal. Mga 10 kilometro pa mula sa pinakamalapit na barangay, isang nag-iisang bahay sa isang lambak. Sa magkabilang panig ay matatarik na dalisdis ng bundok at sa isang tabi ay isang malamig na ilog. Isang lugar na bihirang marating ng tao. Hindi alam ng mga taga-barangay kung paano niya nalaman at nabili ang bahay na iyon. Ang tanging naaalala nila ay isang taglagas. Dumating ang isang lalaking taga-Maynila na may apelyidong Reyes, sakay ng isang high ace at nanirahan sa bahay na iyon. Halos hindi nakikisalamuha si Mang Tomas sa mga taga-barangay. Minsan o 2 beses lang sa isang buwan siya pumupunta sa palengke, bibili ng ilang delata, instant noodles at iba pang pangangailangan at uuwi na. Kung may kumausap sa kanya, oo o hindi lang ang isinasagot niya. Ngunit dahil magalang naman siyang bumati at hindi nang gugulo, itinuring na lang siyang isang tahimik na tao at hindi na pinansin. Mula sa tsimenea ng bahay ni Mang Tomas, palaging may manipis na puting usok na umaakyat tuwing 5:00 ng umaga. Kung minsan, kapag tinitingnan ng mga taga-barangay ang bahay mula sa malayo, makikita nila siyang nag-aalaga ng kanyang maliit na hardin sa dalisdis ng bundok, may ginagawa sa loob ng bahay sa maghapon at nagpapakain ng mga manok sa dapit hapon. Sa loob ng 1 linggo, wala ni isang bisitang dumarating sa kanyang bahay. Ngunit may isang maliit na pangyayari na naging palaisipan sa mga taga-barangay. Noong tagsibol ng sumunod na taon matapos dumating si Mang Tomas, isang kartero, si Lolo Ito, na halos 70 taong gulang na, ang naghatid ng isang registered mail sa bahay ni Mang Tomas. Dahil wala si Mang Tomas, kumatok si Lolo Ito sa bintana ng kusina para kunin ang pirma. May isang maliit na anino na gumalaw sa loob. Nang tingnan niyang mabuti, nakita niya ang likod ng isang batang lalaki na mga 10 taong gulang, maikli ang buhok at maluwag ang damit. Nang tanungin ni Lolo Ito, "Nene, nasaan ang mga magulang mo?" Nagulat ang bata at pumasok palalo sa loob. Makalipas ang ilang sandali, bumaba si Mang Tomas mula sa bundok. Nang itanong ni Lolo Ito kung sino ang batang lalaki, saglit na natigilan si Mang Tomas at mahinahong sumagot, "Pamangkin ko po. Maagang namatay ang kuya ko at may sakit din ang hipag ko, kaya pansamantala ako muna ang nag-aalaga sa kanya. Mahiyain po talaga siya, kaya bihira siyang bumaba sa baryo." Naniwala si Lolo Ito, ibinigay ang sulat at bumalik sa baryo. Ngunit sa mga sumunod na taon, wala ni isang taga-barangay ang personal na nakakita sa batang iyon. Wala ring record sa munisipyo na may batang nasa edad na para mag-aral na nakatira sa bahay ni Mang Tomas. Unti-unti, nakalimutan na rin ito ng mga tao at maging si Lolo Ito, habang papalapit sa kanyang 70 kaarawan, ay dahan-dahang nalimot na rin ang alaala na iyon.
Si Inspector Cruz ng Benguet Provincial Investigation Unit ay hindi rin maalis sa kanyang isipan ang nanlamig na bulalo sa rest house sa Benguet. Kahit matapos ang insidente, buwan-buwan niyang binibisita ang rest house. Kahit na ibenta na ang kumpanya at ilang beses nang nagpalit ng may-ari ang rest house para kay Inspector Cruz, iyon pa rin ang rest house noong Oktubre 1991. Iikutan niya ang hardin, lalakarin ang daanan papunta sa lumang simbahan at titingnan ang malamig na tubig ng lawa bago umuwi. Iyon ang kanyang ritual sa loob ng mahigit isang dekada. Lumipas ang panahon at nagsimula ng magkaroon ng mga puting buhok si Inspector Cruz. Ang mga mas batang pulis na ang nangunguna sa investigasyon at siya ay unti-unti nang umaatras mula sa frontline. Noong tagsibol ng 2003, isang bagong unit ang binuo sa loob ng Benguet Provincial Investigation Unit na nakatuon sa mga long-term cold cases at natural na si Inspector Cruz ang namuno rito. Sa ilalim ng drawer ng mesa ni Inspector Cruz, may isang itim at puting larawan ng Pamilya Santos na maingat na nakatago. Ito ang larawang ibinigay sa kanya ng kapatid na babae ng chairman matapos ang insidente. Ang chairman, ang kanyang asawa, at ang mga batang sina Jose at Maria ay masayang nakangiti sa hardin ng rest house na may mga puno ng pino sa likuran. Kung minsan, kapag gabi na at umuwi na ang mga kasamahan niya, tahimik niyang inilalabas ang larawan at tinititigan ito. Sir, inilabas mo na naman ang kaso sa Benguet. Kailangan kong malutas ito bago ako magretiro. Halos 13 taon na at hindi ako makatulog ng mahimbing habang wala pa ring linaw ang kaso. Madalas makita ng mga kasamahan niya si Inspector Cruz na nakabuklat ang makapal na file ng kaso ng Pamilya Santos, nakasuot ng salamin sa pagbasa at sinusuri ang bawat pahina. Sa loob ng file na iyon, na mahigit isang dekada na, naroroon pa rin ang maliit na asterisk at question mark na isinulat mismo ni Inspector Cruz sa tabi ng testimonya ni Mang Tomas. Noon, ang statute of limitations para sa murder ay 15 taon. Ibig sabihin, pagdating ng Oktubre 2006, kahit mahuli pa ang salarin, hindi na siya mapaparusahan. Ang deadline na iyon ay papalapit na. Sa kalendaryo sa mesa ni Inspector Cruz, ang Oktubre 2006 ay may bilog na pulang marker. Enero 2005, unang linggo, makapal ang niebe sa kabundukan ng Rizal at sa Baguio Dangwa Bus Terminal, napakalamig ng hangin sa umaga. Ang mga matatandang babae na may dalang mga bariles ng atsara, mga kabataang papuntang Maynila ay naghahalo-halo sa magulong umaga ng Sabado. Sa gitna ng mga tao, isang binata ang naglalakad na may kamay na nakapasok sa bulsa ng kanyang makapal na jacket na may mahigpit na hawak, isang naninilaw at lukot na larawan. Dahan-dahan siyang naglakad sa gitna ng mga tao nang hindi humihinto papunta sa isang lumang pampublikong telepono sa isang sulok ng terminal. Ang 3 numero na pipindutin niya sa nanginginig na kamay sa loob ng booth na iyon ang dahan-dahang magbubukas sa kadilimang matagal nang nakakubli. Hanggang sa panahong iyon, ang kalendaryo sa mesa ni Inspector Cruz sa Benguet ay tahimik lamang na binabago araw-araw. Madaling araw ng Sabado, Enero 8, 2005. Sa kabundukan ng Rizal, 3 araw nang walang tigil ang pag-ulan ng malakas. Sa Baguio Dangwa Bus Terminal, napakalamig ng hangin. Ang mga matatandang babae na may dalang mga bariles ng atsara, mga kabataang may malalaking bagahe papuntang syudad at mga negosyanteng papunta sa palengke ay naghahalo-halo na lumilikha ng isang magulong tanawin sa malamig na umaga ng Sabado. Sa gitna ng mga tao, isang binata ang dahan-dahang naglalakad na may kamay na nakapasok sa bulsa ng kanyang makapal na jacket. Payat para sa kanyang edad, maputla ang mukha na hindi nasisikatan ng araw. Ang mga mata sa likod ng makapal na salamin ay palingalinga, na parabang may hinahabol, ngunit ang isang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa isang bagay sa loob ng kanyang bulsa. Ang pinuntahan ng binata ay isang lumang pampublikong telepono sa isang sulok ng terminal. Pagpasok niya sa booth, saglit siyang tumayo. Halatang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya mula sa bulsa ang isang naninilaw at lukot na larawan at maingat na inilatag sa isang maliit na mesa sa sulok.
Muli niyang tinitigan ang larawan bago kinuha ang auditibo. Ang nanginginig na daliri niya ay dahan-dahang pumindot sa tatlong numero, 117. Hello, 117. Ano po ang emergency? Ang boses ng isang pulis na tila inaantok pa ay narinig mula sa kabilang linya. Nandito po ako sa Baguio. Ang boses ng binata ay halos hindi niya marinig. Lumunok siya ng laway at muling nagsalita. Nandito po ako sa Baguio Dangwa Terminal. May gusto po sana akong i-report. Sige po, dahan-dahan lang po. Ako po si Jose Santos, ang anak ni Chairman Alejandro Santos ng Santos Weavers Corporation na nawala 14 na taon na ang nakalipas sa Benguet. Saglit na natahimik ang kabilang linya. Noong una, inakala ng pulis na isa lang itong prank call na karaniwan sa madaling araw. Ngunit ang mga salitang binitiwan ng binata sa nanginginig na boses ay masyadong tiyak. Santos Weavers Corporation, Chairman Alejandro Santos, 14 na taon, Benguet. Hindi ito basta-basta pinagtagpi-tagping mga salita, umayos ng upo ang pulis. Sinensyasan niya ang kanyang kasama sa command center at inilipat ang tawag sa speaker. Ang inaantok na command center sa madaling araw ng Sabado ay biglang nagising dahil sa isang tawag, "Huwag po kayong aalis diyan, maghintay lang po kayo. May mga pulis na po mula sa Baguio City Police Office na papunta diyan." "Opo," mahinang sagot ng binata habang hawak ang auditibo sa dalawang kamay at nanatiling nakatayo sa loob ng booth. Ang kanyang hininga ay nag-iwan ng hamog sa salamin ng booth. Wala pang 20 minuto, dumating ang 2 pulis mula sa Baguio City Police Office. Sumunod ang binata sa kanila at sumakay sa sasakyan. Nang muli niyang ilabas at ipakita ang naninilaw na larawan mula sa kanyang bulsa, dahan-dahang nanigas ang ekspresyon ng mga pulis. Sa larawan, naroon ang masayang pamilya Santos na may mga puno ng pino sa likuran sa hardin ng kanilang rest house sa Benguet. Dinala ang binata sa Baguio City Police Office at mula roon, agad na ipinadala ang unang ulat sa Benguet Provincial Investigation Unit. Bandang 8:00 ng umaga ng Sabado, tumunog ng malakas ang telepono sa mesa ni Inspector Cruz na kararating pa lang. Habang nakikinig sa ulat mula sa kabilang linya, saglit na natigilan si Inspector Cruz. Ang hawak niyang paper cup ng kape ay dahan-dahang natapon sa kanyang mesa, ngunit hindi niya ito napansin. Ang kasong itinago niya sa kanyang dibdib sa loob ng 13 taon ay muling nabuhay dahil sa isang tawag. "Nasa Baguio pa rin ba ang binata?" "Opo, sir. Pansamantala po siyang nasa kustudiya ng Baguio City Police Office. Ako na mismo ang pupunta diyan, maghanda ka ng sasakyan, sabihin mo kay Detective Suarez na sumama. Mula sa La Trinidad, kung nasaan ang provincial headquarters, hanggang sa Baguio, halos 1 oras ang biyahe. Madulas ang ilang bahagi ng Halsema Highway dahil sa lamig at si Inspector Cruz ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana habang si Detective Suarez ang nagmamaneho. Sa kanyang kandungan, naroon ang makapal na file ng kaso ng pamilya Santos na katumbas ng 13 taon. Nang bumukas ang pinto ng interrogation room sa Baguio City Police Office, saglit na huminto si Inspector Cruz at sumilip sa loob. Sa gitna ng silid, isang payat na binata ang nakaupo na may mga kamay na maayos na nakapatong sa kanyang mga tuhod. Naramdaman ng binata ang presensya ng isang tao at dahan-dahang itinaas ang kanyang mukha. Ang mga mata sa likod ng makapal na salamin ay saglit na nagtama sa mga mata ni Inspector Cruz. Naramdaman ni Inspector Cruz na may dahan-dahang gumuho sa loob niya. Ang mukha ng 21 gulang na batang lalaki sa larawan na ibinigay ng kapatid ng chairman na masayang nakangiti sa harap ng mga puno ng pino ay dahan-dahang nag-overlay sa mukha ng binatang nasa harapan niya. Ang hugis ng panga, ang linya ng ilong, ang bahagyang pag-angat ng mga sulok ng bibig. Ang batang iyon sa larawan ay naroroon matapos ang 14 na taon. Hinigit ni Inspector Cruz ang isang upuan at dahan-dahang umupo sa tapat niya. Sa ilalim ng ilaw ng interrogation room, ang itsura ng binata ay may kaibahan sa ibang kabataan sa kanyang edad. Ang balat sa kanyang mga kamay ay hindi nasikatan ng araw at napakaputi. Ang kanyang damit ay parang galing sa nakaraang panahon, isang makapal na gray na jacket
at maluwag na corduroy na pantalon na mukhang mahigit 10 taon ng luma. Ang kanyang pananalita ay may malalim na punto ng isang taong tagaliblib na bundok. "Ikaw si Jose, tama ba?" Nag-atubili ang binata bago bahagyang tumango. "Ang tunay ko pong pangalan ay Jose Santos. Ang pangalang ibinigay sa akin ni Tito Tomas ay Tomas Jr." Kinagat ni Inspector Cruz ang kanyang labi. "Huwag kang mag-alala, magsalita ka lang ng dahan-dahan. Ikuwento mo sa akin ang lahat mula sa simula." Tiningnan ng binata ang kanyang mga kamay bago nagsalita. "Hindi po malinaw kung saan nagsisimula ang mga alaala ko. Ang unang malinaw na alaala ko ay noong mga 12 taong gulang ako. Nagising ako sa isang kama sa isang hindi kilalang bahay sa bundok. Masakit na masakit ang ulo ko at sa tabi ko, tahimik na nakaupo si Tito Tomas." "Ano ang sinabi niya sa'yo?" "Jose, may masamang nangyari. Namatay ang buong pamilya mo sa isang aksidente sa sasakyan. Mula ngayon, ako na lang ang mag-aalaga sa'yo." Iyon po ang sinabi niya. Saglit akong nakatitig lang sa kisame. Huminga ng malalim ang binata. Mula noon, halos hindi na ako nakalabas sa bahay na iyon sa bundok. Hindi rin ako nag-aral. Si Tito Tomas ang nagturo sa akin ng pagbasa, pagsulat at matematika. Ang tanging koneksyon ko sa labas ay isang maliit na black and white na TV at radyo sa sala. Wala ka bang naaalala bago ka mag-12? Mayroon pong malabong mga alaala. Isang babaeng tila nanay ko na tinatawag akong anak, ang tawa ng isang batang babae. Minsan, lumalabas po sila sa panaginip ko, pero sabi ni Tito Tomas, guni-guni ko lang daw iyon dahil sa trauma ng aksidente. Sabi niya, kalimutan ko na raw ang lahat. Minsan, napapanaginipan ko ang isang malawak na hardin na may mga puno ng pino at isang pink na teddy bear. Hindi ako ang naglalaro noon, kundi isang maliit na batang babae na yakap-yakap ito kapag natutulog. Medyo punit ang isang tenga ng teddy bear na iyon. Ang file ng kaso sa kandungan ni Inspector Cruz ay bahagyang nanginig. 13 taon na ang nakalipas, sa isang sulok ng sala ng rest house sa Benguet, naroon ang larawan ng pink na teddy bear na iyon. Saglit na tanging ang nanginginig na hininga ng binata ang narinig sa loob ng interrogation room. Muling kinuha ng binata mula sa kanyang bulsa ang naninilaw na larawan at isa pang maliit na bagay at inilagay sa mesa. Sa tabi ng larawan, may isang relo. May mga gasgas sa strap, ngunit kahit sino ay makikilala itong isang mamahaling imported na relo. Saan mo ito nahanap? 3 araw na po ang nakalipas. Biglang sumakit ang dibdib ni Tito Tomas at naospital siya sa isang malaking ospital sa Antipolo. Habang nag-iisa ako, inayos ko ang mga lumang sako ng palay sa bodega. Sa ilalim nito, may nakita akong isang malaking lata. Nandoon na iyon mula pa noong dumating si Tito Tomas, pero hindi pa nabubuksan. Sa loob, may isang tumpok ng mga ginupit na diaryo. Mga diaryo na may petsang Oktubre 1991, pamilya ng negosyante, 4 na miyembro, nawawala sa rest house sa Benguet. Ganoon po ang headline ng mga naninilaw na diaryo. At itong larawan at relo ay kasama roon, maingat na nakabalot sa isang piraso ng tela. Inilagay ng binata ang relo sa kanyang palad. Nang makita ko ang larawan, parang may pumitik sa isip ko. Ang batang lalaki sa larawan ay kamukhang-kamukha ng batang ako na nakikita ko sa salamin. Noong sandaling iyon, parang narinig ko nang malinaw ang boses ng nanay ko. "Anak, pasok na. Maghugas ka ng kamay at kumain na tayo." Ganoon po ang boses niya. At naalala ko rin na Maria pala ang pangalan ng kapatid kong babae. Unang beses na tumulo ang malalaking butil ng luha mula sa mga mata ng binata, ngunit kinagat niya ang kanyang labi at pinigilan ang sarili. Itong relo, kung minsan, kapag umiinom si Tito Tomas, isinusuot niya ito at sinasabing napapanatag ang loob ko kapag suot ko ito. Sa larawan, ang tatay ko ay may suot na eksaktong kaparehong relo. Kaya habang nasa ospital si Tito Tomas, naglakas loob akong maglakad ng 2 oras pababa ng bundok, sumakay sa unang biyahe ng bus papuntang Baguio. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa interrogation room.
Tumayo si Inspector Cruz at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ng binata. Mabuti at dumating ka. Maraming salamat sa pagpunta mo. Mula ngayon, sabay nating lulutasin ito. Nang hapong iyon, inilipat ang binata sa Benguet Provincial Headquarters. Agad na hindi opisyal na tinawagan ni Inspector Cruz ang mga kamag-anak ng chairman. Kinuha ang DNA sample ng binata, ng kapatid na babae ng chairman at ng mga pinsan nito at inihanda para ipadala sa PNP Crime Laboratory. Kailangan munang kumpirmahin ang kanilang pagiging magkakamag-anak. Kasabay nito, mabilis na inihanda ang investigasyon sa bahay ni Mang Tomas sa Rizal at sa ospital sa Antipolo kung saan siya nakakonfine. Kailangang mailabas ang search warrant para sa bahay bago pa man makalabas si Mang Tomas sa ospital. Noong Sabado ng gabi, personal na tinawagan ni Inspector Cruz ang isang huwes sa Benguet Regional Trial Court para ipaliwanag ang sitwasyon. 2 pulis mula sa Rizal Provincial Police Office, nakasibilyan, ang umupo sa pasilyo ng ospital kung nasaan si Mang Tomas, tahimik na binabantayan kung may senyales na babangon siya. Maging sa daan papasok sa bahay niya sa Rizal, may mga pulis na nakabantay hanggang hating gabi para tiyaking walang makakalapit. Sa mesa ni Inspector Cruz, ang pulang bilog sa kalendaryo ng Oktubre 2006 ay patuloy na nagbibigay ng presyon. Wala pang 20 buwan ang natitira bago mag-expire ang Statute of Limitations para sa murder. Ang lata sa liblib na bahay sa kabundukan na nagtago ng 14 na taon ng misteryo ay unti-unti nang nagbubukas ng kanyang mga lihim. 5 araw matapos ang tawag ng binata, hapon ng Huwebes, Enero 12, 2005. Biglang bumukas ang pinto ng Benguet Provincial Investigation Unit at mabilis na pumasok si Detective Suarez. Hawak niya ang isang brown na sobre mula sa crime lab. Dahan-dahang tumayo si Inspector Cruz mula sa kanyang upuan. Sir, lumabas na ang resulta ng DNA test. Kinuha ni Detective Suarez ang isang papel mula sa sobre at tahimik na inilagay sa mesa ni Inspector Cruz. Saglit na tiningnan ni Inspector Cruz ang papel. Ang DNA sample ng kapatid na babae ng chairman, ng mga pinsan at ng binata. Ang resulta ay malinaw na nagpapatunay na ang binata ay direktang kamag-anak ng pamilya Santos. Walang duda. Ang binatang bumaba mula sa Rizal ay si Jose Santos. Ang batang nawala 14 na taon na ang nakalipas. Saglit na hindi nakapagsalita si Inspector Cruz. Pagkatapos, kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang drawer ang kupas na itim at puting larawan. Ang larawan ng pamilya Santos na masayang nakangiti sa harap ng mga puno ng pino sa hardin ng kanilang rest house sa Benguet. Marahan niyang ipinatong ang daliri sa mukha ng 20 taong gulang na bata. Nakabalik ka na. Pagkatapos ng 14 na taon, nakabalik ka na talaga, Jose. Saglit na pinanood ni Detective Suarez ang kanyang hepe bago mahinahong i-report ang susunod na hakbang. Ang search warrant para sa bahay sa Rizal ay posibleng mailabas ngayong araw. Sa ospital sa Antipolo, muling sumakit ang dibdib ni Mang Tomas kagabi at binigyan siya ng pampakalma. Mukhang hindi pa siya makakabangon sa ngayon. Sige, bukas ng madaling araw tayo papasok. Halugugin ang buong bahay, walang ititirang kahit isang sulok. Kinabukasan ng madaling araw, makapal ang hamog sa kabundukan ng Rizal. Sa gitna nito, ang mga pulis mula sa Benguet at Rizal kasama ang mga soko ay pumasok sa hardin ng bahay ni Mang Tomas. Ang search warrant na inilabas ng Benguet Regional Trial Court ay maayos na nakatupi sa bulsa ng kanilang mga jacket. Ang pinto ng bahay ay hindi nakalock mula sa loob. Sa 5 araw na nasa ospital si Mang Tomas, ang bahay ay walang tao maliban sa isang taga-baryo na paminsan-minsan ay nagpapakain sa mga manok. Mas malamig pa sa labas ang hangin sa loob ng bahay. Sa isang sulok ng kusina, may isang maliit na kalan na tila ginagamit ni Mang Tomas tuwing umaga. Sa silid tulugan, 2 banig ang maayos na nakatupi. Sa maliit na silid na ginamit ni Jose sa loob ng 14 na taon, ang isang pader ay puno ng mga papel na may sulat kamay na mga letra, numero at formula sa matematika. Bakas ito ng pagtuturo ni Mang Tomas.
Sa isang maliit na mesa sa sulok, may isang set ng lumang encyclopedia na halos sira na sa kalumaan at ilang notebook na may mga liriko ng kanta mula sa radyo. Nagpapakita ito kung paano tiniis ni Jose ang 14 na taon sa loob ng maliit na silid na iyon. Isang pulis ang saglit na natigilan sa harap ng mesa, walang masabi. Mula sa bodega, natagpuan ang lata na sinasabi ng binata. Sa loob nito, bukod sa mga ginupit na diaryo, larawan at relo, may ilang maliliit na gamit na tila kinuha mula sa rest house sa Benguet, ang fountain pen ng chairman, ang salamin ng kanyang asawa, at ang pink na hair clip ng batang si Maria. Ngunit ang talagang nagpatigil sa hininga ng mga pulis ay natagpuan sa pagitan ng mga biga sa maliit na atik sa itaas ng kisame ng kusina. Napansin ni Detective Suarez na bahagyang nakausli ang isang tabla sa kisame. Kumuha siya ng upuan, umakyat at marahang itinaas ito. Sa pagitan ng mga biga, may isang makapal na itim na leather na notebook na mahigpit na nakasiksik. Sa pabalat may sulat kamay ni Mang Tomas. Talaan ng 10 taon alay sa aking kapatid. Nagsimula ang talaarawan noong tagsibol ng 1986 matapos mamatay ang kapatid ni Mang Tomas na si Pedro sa unang pahina, nakasulat sa magulong sulat kamay. Ngayon, inilibing ko si Kuya sa bundok. Hinding-hindi ko kalilimutan ang pagkamatay niya. Si Alejandro Santos ng Santos Weavers ang nagtulak sa kanya sa kamatayan. Ang kapatid ni Mang Tomas, si Pedro Reyes, ay pumasok sa isang subcontracting deal sa Santos Weavers noong 1985. Matapos ang biglaang pagkansela ng kontrata at pagkabaon sa malaking utang, nawala ang lahat sa kanya. Noong taglamig ng taong iyon, tumakas siya mula sa mga pinagkakautangan at nagbigti sa isang puno ng pino sa paanan ng kabundukan ng Benguet. Ang lugar kung saan nakuha ni Mang Tomas ang bangkay ng kanyang kapatid ay katabi lamang ng lambak kung saan ipinatayo ng chairman ang rest house para sa kanyang ina. Nakasulat sa talaarawan ang halos 10 taon ng pag-aalaga ng isang tao sa kanyang galit at kung paano ito unti-unting lumakas. Sa pahina ng 1987, nakasulat ang kanyang desisyon, kukunin ko ang buong pamilya ni Santos at aagawin ko ang lahat ng pinaghirapan niya sa buhay. Sa pahina ng 1988, nakasulat kung paano siya nagpanggap at nakuha ang trabaho bilang tagapangalaga ng rest house. Pagkatapos nito, nakalista ang mga gawin ng pamilya Santos, ang kanilang pagpunta at pag-alis sa rest house, mga kalapit na kalsada at abandonadong daan at mga posibleng lugar sa bundok kung saan maaaring itago ang mga bangkay. Sa pahina ng taglagas ng 1990, may isang maikling talata. Sa tuwing nagwawalis ako ng mga tuyong dahon sa hardin ng bahay na ipinangalan niyang regalo sa ina, para kong nakikita ang mga huling yapak ng aking kapatid. Sa ibang pahina, nakadetalye ang kilos ng pamilya tuwing nasa rest house sila. Ang kanilang paglalakad tuwing Sabado ng umaga, ang pag-uwi tuwing Linggo ng hapon. Ang petsa ng plano ay unti-unting lumapit sa isang katapusan ng linggo ng Oktubre 1991. At sa talaarawan ng Oktubre 12, 1991, Sabado, ngayon, tapos na ang lahat ng paghahanda. Ngayon ko, babawiin ang hustisya para sa kapatid ko, ngunit hindi ko kayang saktan ang batang si Jose. Ang mga mata niya ay kamukhang-kamukha ng pamangkin kong maagang namatay. Binasa ni Inspector Cruz ang pahinang iyon at saglit na natahimik. Nang hapong iyon, dinala ni Inspector Cruz ang talaarawan at ang resulta ng DNA test sa Benguet Regional Trial Court. Kinabukasan ng madaling araw, inilabas ang arrest warrant para kay Tomas Reyes. Agad na nagpunta si Inspector Cruz at Detective Suarez sa ospital sa Antipolo. Nang bumukas ang pinto ng silid sa ikapitong palapag, si Mang Tomas ay nakasandal sa kama at nakikinig sa isang maliit na radyo. Nakasuot siya ng damit ng pasyente at may dextrose sa isang kamay. Nang makita niya si Inspector Cruz, saglit siyang natigilan bago dahan-dahang hininaan ang volume ng radyo. Inaasahan ko na ang pagdating ninyo. Ang boses ni Mang Tomas ay katulad pa rin ng mahinahong boses noong unang beses silang magkita sa hardin ng rest house sa Benguet, 13 taon na ang nakalipas.
Dahan-dahang lumapit si Inspector Cruz sa tabi ng kama at tahimik na inilagay ang itim na leather na notebook sa kandungan ni Mang Tomas. Mang Tomas, sulat kamay ninyo ito, hindi ba? Marahang hinaplos ni Mang Tomas ang notebook, binuksan ito at tumingin sa isang pahina. Ang pahina ng Oktubre 12, 1991. Saglit niyang tinitigan ang mga salita. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumingala at diretsyong tumingin sa mga mata ni Inspector Cruz. Matapos kong ihanda ang bulalo sa mesa, bago sila kumain, inalok ko sila ng tsaa na gawa sa halamang gamot na nakuha ko sa bundok. Sinabi ng chairman, "Tomas, napakabait mo talaga sa amin." At siya ang unang uminom, sunod-sunod na uminom ang kanyang asawa at mga anak. Saglit na natahimik ang silid. Pagkatapos, nang makatulog silang lahat, isa-isa ko silang tinapos. Mula gabing iyon hanggang madaling araw, isinakay ko sila sa High Ace at dinala sa isang abandonadong minahan sa isang liblib na bundok sa Zambales. Isang maliit na minahan ng zinc na matagal nang sarado. Iyon ang lugar na 10 taon ko nang tinitingnan sa tala-arawan. Si Jose. Unang beses na bahagyang nanginig ang labi ni Mang Tomas. Hindi ko siya kayang saktan. Ang itsura niya habang natutulog matapos uminom ng tsaa ay kamukhang-kamukha ng bunsong anak ng kapatid ko. Hindi ko siya kayang patayin, kaya dinala ko siya sa Rizal. Unang beses na tumulo ang isang malaking butil ng luha mula sa mga mata ni Mang Tomas. Mula noong araw na magbigti ang kapatid ko sa lambak na iyon, araw-araw kong tinitingnan ang bundok na iyon. Nang mabalitaan kong magpapatayo ang chairman ng rest house sa katabing lambak para sa kaarawan ng kanyang ina, noon ko napagdesisyunan na pumasok sa bahay na iyon. Hindi ko kayang panoorin na lang ang pamilya niya na nagtatawanan at nagsasaya sa paanan ng bundok kung saan huling huminga ang kapatid ko. Huminga ng malalim si Mang Tomas. Sa loob ng 3 taon bilang tagapangalaga, naging pinakamatapat akong empleyado para makuha ang tiwala ng chairman. Kahit noong tinatawag akong Tito Tomas ng mga bata, gabi-gabi kong naaalala ang mukha ng kapatid ko. Hindi ko sasabihing hindi ako nagdalawang isip, pero hanggang sa araw na iyon, hindi ko kinalimutan ang kapatid ko. Kinabukasan ng madaling araw, sa tulong ni Mang Tomas, nagtipon ang mga pulis at soko sa bungad ng isang abandonadong minahan sa isang liblib na bundok sa Zambales. Ang maliit na butas ng minahan, na ginamit para sa pagmimina ng zinc, ay tinakpan ng ilang troso. Ang makapal na tuyong dahon sa ibabaw nito ay tahimik na saksi sa lumipas na panahon. Tumagal ng 3 araw at 3 gabi ang paghuhukay gamit ang mga espesyal na kagamitan. Mula sa madilim na kailaliman ng minahan, dahan-dahang lumitaw ang 3 kalansay, 2 matanda at isang napakaliit sa gitna. Sa isang pulso, may isang maliit na relo na sira na at kinakalawang. Ang relong iyon, na laging suot ng asawa ng chairman, ang naging unang ebidensya sa pagkakakilanlan nila. Agad na dinala ang mga labi sa crime lab. Isa-isang nakumpirma ang pagiging magulang at kapatid nila kay Jose at malinaw na nakilala ang 3 miyembro ng pamilya Santos pagkatapos ng 13 taon. Sa mesa ni Inspector Cruz, naroroon pa rin ang pulang bilog sa kalendaryo ng Oktubre 2006. Wala pang 10 buwan ang natitira bago mag-expire ang Statute of Limitations. Ngunit ngayon, hawak na ni Inspector Cruz ang lahat ng ebidensya para pigilan ito. Ang natitira na lang ay ang tawagin muli ng malinaw ang pangalan ng bawat isa sa malamig na korte, taglagas ng 2005 sa isang korte sa Maynila. Sa labas ng bintana, dahan-dahang nagbabago ang kulay ng mga dahon. Katulad ng kulay ng mga dahon sa hardin ng rest house sa Benguet na huling nakita ng pamilya Santos 14 na taon na ang nakalipas. Sa mga upuan, tahimik na, nakaupo ang kapatid na babae ng chairman, mga pinsan at si Inspector Cruz na hindi kinalimutan ang kaso sa loob ng 13 taon. Ang buhok ng akusadong si Tomas Reyes ay mas maikli at mas puti na kaysa noong makita siya sa ospital. Mula nang pumasok siya sa korte, hindi siya tumingala at maayos na nakapatong ang mga kamay sa kanyang kandungan. Malinaw na binasa ng huwes ang buod ng kaso. Noong gabi ng Sabado, Oktubre 12, 1991,
Pinainom ng akusadong si Tomas Reyes ng tsaa na may halamang gamot ang chairman ng Santos Weavers Corporation, si Alejandro Santos, ang kanyang asawa at ang kanilang bunsong anak na babae hanggang sa mawalan sila ng malay at pagkatapos ay isa-isang pinatay at itinapon ang mga bangkay sa isang abandonadong minahan sa Zambales. At ang panganay na anak na si Jose Santos na nawalan din ng malay ay dinala sa kanyang bahay sa bundok at inalagaan sa ilalim ng ibang pangalan sa loob ng 14 na taon. Tumayo ang piskal. Inaamin ba ng akusado ang lahat ng paratang? Dahan-dahang tumingala si Mang Tomas. Bahagyang nanginginig ang kanyang labi, ngunit ang kanyang boses ay kasing kalmado pa rin noong nasa hardin siya sa Benguet 14 na taon na ang nakalipas. Opo, inaamin ko po lahat. Inaamin ba ng akusado na noong gabi ng Oktubre 12, 1991, isinagawa niya ang krimen at pagkatapos ay itinapon ang mga bangkay sa abandonadong minahan sa Zambales? Inaamin ko po. Inaamin ba ng akusado na ang biktimang si Jose Santos na noon ay 12 taong gulang ay halos ikinulong at pinalaki sa kanyang bahay sa Rizal sa loob ng 14 na taon? Saglit na hindi nakapagsalita si Mang Tomas. Pagkatapos ay dahan-dahan ngunit malinaw na sumagot. Inaamin ko rin po ang bahaging iyon, ngunit may isa lang po akong gustong sabihin. Sa loob ng 14 na taon, wala po akong intensyon na saktan ang batang iyon. Hindi ko lang po kayang ibalik sa kanya ang kanyang tunay na pangalan. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa korte. Ang paglilitis sa araw na iyon ay dahan-dahang umusad habang isa-isang ipinipresenta ng piskal ang mga ebidensya, ang tala-arawan ni Mang Tomas, ang fountain pen ng chairman at ang relo ng kanyang asawa. Sa bawat pagbasa ng huwes sa mga pahina ng tala-arawan, maririnig ang mahinang pag-iyak ng kapatid na babae ng chairman mula sa isang sulok. At bilang huling testigo sa araw na iyon, tinawag si Jose Santos. Dahan-dahang tumayo ang binata at lumakad patungo sa witness stand. Hindi tulad noong una silang magkita ni Inspector Cruz sa Baguio, maayos na siyang nakasuot ng itim na suit at malinis ang ayos ng buhok. Ngunit ang nanginginig na tingin sa likod ng makapal na salamin ay naroroon pa rin. Matapos manumpa, dahan-dahang umupo ang binata at sa unang pagkakataon, diretsyong tiningnan si Mang Tomas sa upuan ng akusado. Tiningnan din siya pabalik ni Mang Tomas. Mahinahong nagtanong ang huwes, maaari bang ilarawan ng testigo kung anong klaseng tao ang akusado? Maaari mong sabihin ang lahat ng iyong naaalala bago at pagkatapos ng insidente. Saglit na umupo ang binata bago dahan-dahang nagsalita. Ang mga alaala ko noong bata pa ako ay malabo pa rin. Ngunit may isang malinaw na alaala. Noong huling gabi namin sa rest house sa Benguet, may bulalo sa hapagkainan. Nagkuwento ang tatay ko tungkol sa kumpanya at pagkatapos, habang tinatanggap ang tsaa mula kay Tito Tomas, sinabi niya, "Tomas, talagang parang pamilya na ang turing mo sa amin." Bahagyang nanginig ang boses ng binata. Habang sinasabi iyon ng tatay ko, marahan niyang tinapik ang balikat ni Tito Tomas. Saglit na yumuko si Tito Tomas. Iyon po ang huling alaala ko, kasama ang pamilya ko. Ang mga balikat ni Mang Tomas ay unang beses na malakas na nanginig. Sa loob ng 14 na taon pagkatapos noon, hindi ako sinaktan ni Tito Tomas. Palaging may mainit na sabaw sa mesa at tuwing taglamig, ang upuan ko ang laging pinakamalapit sa kalan. Pagsulat, pagbasa, matematika, Ingles, lahat ay itinuro niya sa akin. Huminga ng malalim ang binata. Ngunit ni minsan, hindi niya sinabi sa akin ang tunay kong pangalan o ang kuwento ng tunay kong pamilya. Hindi niya sinabi sa akin kung ano ang nangyari sa tatay, nanay at kapatid ko matapos nilang inumin ang tsaa noong gabing iyon. Ang katahimikan na iyon ang pinakamahirap para sa akin. Muling bumalot ang malalim na katahimikan sa korte. Ang akusadong si Mang Tomas ay nakayuko. Nanginginig ang mga balikat. Ang malalaking butil ng luha ay tumutulo sa kanyang mga sapatos. Saglit na tiningnan ng binata ang kanyang itsura bago muling humarap sa huwes. Sinikap kong mabuhay nang hindi nagagalit kay Tito Tomas. Ngunit ang pangalan ng tatay ko, nanay ko, at ng 8 taong gulang na si Maria ay dapat nang tawagin sa tamang lugar
at may tamang bigat. Iyon po ang dahilan kung bakit ako naririto ngayon. Habang bumababa ang binata mula sa witness stand, walang makapagsalita sa mga manonood. Ang kapatid na babae ng chairman ay mahigpit na hawak ang panyo at dahan-dahang inabot ang kamay sa binata habang dumadaan ito. Marahang hinawakan ng binata ang kamay at yumuko ng malalim. Ganoon nagtapos ang paglilitis sa araw na iyon. Matapos ang ilang paglilitis pa, sa pagtatapos ng taglagas, inilabas ang hatol sa Maynila Regional Trial Court. Ang akusadong si Tomas Reyes ay napatunayang nagkasala sa 3 bilang ng pagpatay at isinasaalang-alang ang lahat ng mitigating circumstances, hinahatulan ng reclusion perpetua. Nang matapos ang anunsyo ng huwes, dahan-dahang tumayo si Mang Tomas at yumuko ng malalim. Hindi ito para sa isang partikular na direksyon, kundi para sa buong korte. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang mga kamay sa mga guwardiya at tahimik na tinanggap ang posas. Bago lumabas ng pinto, saglit siyang huminto at lumingon. Ang kanyang tingin ay napunta sa sulok kung saan nakaupo ang binata. Muli siyang yumuko ng malalim. Tiningnan siya pabalik ng binata, dahan-dahang tumayo at yumuko rin. Ang lahat ng oras na pinagsamahan nila sa loob ng 14 na taon sa liblib na bahay sa bundok ay tahimik na natapos sa isang pagyuko. Noon lamang marahang pinunasan ni Inspector Cruz ang kanyang mga mata at bumuntong hininga. Ang pulang bilog sa kalendaryo sa kanyang mesa ay dahan-dahan niyang binura mula sa kanyang isipan na parabang ibinaba ang bigat ng 13 taon. Nang gabing iyon, matapos ang paglilitis, unang beses sa mahabang panahon na nagpunta si Inspector Cruz sa rest house sa Benguet. Ilang beses nang nagpalit ng may-ari at bihira ng puntahan ng tao. Pagpasok niya sa hardin, saglit siyang tumingala sa mga puno ng pino na nakatayo pa rin sa parehong lugar tulad ng 13 taon na ang nakalipas. Kinuha niya mula sa bulsa ang kupas na itim at puting larawan ng Pamilya Santos, marahang inilagay sa ilalim ng puno at yumuko ng malalim. Oktubre 2006. Kung naantala lang ng 1 taon ang hatol, mag-expire na sana ang statute of limitations para sa murder laban kay Mang Tomas. Kung hindi dahil sa 13 taon ng pagtitiyaga ni Inspector Cruz, kung hindi dahil sa pagkakataong sumakit ang dibdib ni Mang Tomas at nagpunta sa ospital, at kung hindi dahil sa desisyon ng binata na buksan ang lata sa bodega, ang kasong ito ay mananatiling nakalibing sa kadiliman. Ilang araw pagkatapos ng hatol, nag-file ang binata ng isang petisyon sa korte. Isang petisyon para bawiin ang presumption of death na idineklara sa kanya noong 1996. Mabilis na umusad ang proseso at ang pangalang Jose Santos ay muling malinaw na isinulat sa kanyang birth certificate. Unang beses sa loob ng 14 na taon na isinulat ng binata ang kanyang tunay na pangalan gamit ang sarili niyang kamay. Nang makuha niya ang kanyang bagong birth certificate, saglit niyang tinitigan ito. Ang 4 na salitang Jose Santos sa tabi ng kanyang maliit na larawan ay tila bago ngunit mainit sa pakiramdam na parabang ang pangalang hindi kailanman tinawag sa loob ng 14 na taon ay sa wakas ay nakauwi na. Muli niyang itinago ang dokumento sa kanyang pitaka at dahan-dahang naglakad. Ilang araw ang lumipas, kasama ang kapatid na babae ng kanyang ama, binisita ng binata ang libingan ng kanilang mga ninuno sa isang sementeryo malapit sa Maynila. Isang bagong puntod ang itinayo para sa Pamilya Santos. Iyon ang araw kung kailan magsasama-sama sa isang lugar ang mga labi ng kanyang mga magulang at kapatid. Sa daan papunta sa libingan, may mga puno ng pino na kapareho ng kulay ng mga nasa hardin ng rest house sa Benguet, 14 na taon na ang nakalipas. Habang dahan-dahang umaakyat ang binata, tahimik niyang inaalala ang langit na nakikita niya mula sa bintana ng kusina ng bahay ni Tito Tomas sa loob ng 14 na taon na hindi siya makalabas. Tumayo ang binata sa harap ng puntod at kinuha mula sa bulsa ng kanyang itim na suit ang isang maliit na pink na teddy bear. Ang teddy bear ng batang si Maria na nakaupo sa isang sulok ng sala ng rest house sa Benguet. Ito ay itinago ng kapatid ng kanyang ama sa loob ng 14 na taon nang hindi ginagalaw. Maingat na inilagay ng binata ang maliit na teddy bear sa puntod ni Maria.
Ang teddy bear na may bahagyang punit sa isang tenga ay tila naghintay sa lugar na iyon sa loob ng 14 na taon. Yumuko ng malalim ang binata at dahan-dahang nagbuhos ng isang baso ng alak sa puntod. Sa unang pagkakataon sa loob ng 14 na taon, dahan-dahan niyang tinawag ang mga pangalang hindi niya masabi. Itay, Inay, Maria. Ang sinag ng araw ng taglagas ay mainit na tumatama sa sementeryo. Ang kapatid ng kanyang ama, mga pinsan at si Inspector Cruz na naroroon din ay tahimik na nakayuko habang nakikinig. Ang nanlamig na bulalo sa hapagkainan ng rest house matapos ang 14 na taon sa ilalim ng mainit na araw ng taglagas sa sementeryong iyon ay sa wakas ay naihain na. Ito ang muling pagkikita ng isang nawawalang pamilya kung saan tinawag nilang muli ang pangalan ng isa't isa matapos ang 14 na taon ng katahimikan. At sa likod ng muling pagkikitang iyon, dapat nating alalahanin ang isang pulis na hindi binitiwan ang kaso sa loob ng 13 taon at ang isang binata na naglakas loob na buksan ang isang lata sa isang liblib na bahay sa bundok. Dito nagtatapos ang ating kwento. Pakiclick ang screen para sa iba pang mga kwento. Mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood at babatiin namin kayo isa-isa. Magkaroon ng magandang araw. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aming channel. Maraming salamat.